Kumusta mga kapogi? Muli, nagsimula na naman ang pinakaabangan. Bakit pinakaabangan? Kasi taon-taon po meron ganitong pangyayari dito sa aming lugar sa Pilipinas. Partikular na dito sa lalawigan ng Bulacan. Ano ba ito? Nakikita nyo naman, tubig everywhere. Mga tubig, tubig at tubig. Tubig na maaaring sanhi ng high tide o ng malakas na pag-ulan. At ngayon nga may bagyo. Signal number 1 dito sa Bulacan. Nagkataon na high tide din. Makikita nyo yung kalbaryo ng mga motorista na dumadaan sa lugar na ito. Bagaman hindi pa ito yung pinakamalalim na parte. Ito ay dito sa may Panginay, Balagtas, Bulacan. Makikita nyo kung gaano kalalim dun sa mga sasakyan na dumaraan ang baha na itong. Sanay na ang mga Bulakenyo sa ganitong sitwasyon dahil hatch basic o tinatawag na below sea level ang ilang lugar dito sa Bulacan. Expected na natin ito. Lalo pa't naglipa na ang mga bagong gusaling itinatayo sa iba't ibang bayan sa Bulacan. Nagmistulang dati agricultural areas, ngayon ay converted into industrial areas na. Ayan, ang mga dumadaan ng sasakyan, kalbaryo nila yung pagtaas ng tubig. Bakit nga ba hindi ka mamomroblema o may stress sa ganitong pangyayari? Ilang beses na rin pong itinaas ang kalsada sa lugar na ito. At kasabay ng pagtaas ng level ng kalsada, ganun din yung pagtaas ng level ng baha. Hindi maiiwasan dahil ang ilog ay nasa may gilid lamang sa likod ng mga kabahayan. Subalit ang nagmimistulang kawawa, unang-una na ay yung mga residente. Dahil syempre, ang ating kalsada ay may budget yan na nilala ng gobyerno, kaya't patuloy lamang na itataas ang ating kalsada nang sa gayon hindi maabot ng baha. Subalit, ang mga kabahayan naman, sila naman yung namomroblema. Dahil wala silang pantustos sa pagpapataas ng level ng kanilang bahay o yung tinatawag nating renovation cost. Actually, we're taking the part na hindi pa masyadong nakasink. Mababaw pa dito, wala pa abot sa tuhod. Pero yung nadaanan ko kanina, grabe, hanggang tuhod yung tubig. Ayan sila, ma'am, oh. Makita nyo, lalim nung nung diadaanan nila. Taga dito kayo, ma'am? Sanay na? Ayun, oh. Ano pangalan mo, ma'am? Angelica? Angelica Silvania. Shout out to you. Artist Adventures to YouTube. Hello po, Nay. Ano po? Belated Happy Mother's Day. Ma'am, grabe yung tubig nyo po. Kaya nga eh. Hanggat sila ang nasa tuktok. Ano pong pangalan nyo, Nay? Yolanda. Ay, shoutout kay na Yolanda Lianyo. Kapangalan siya ng nanay ko. Ayun o, grabe ang tubig o. Ayun o. Oo nga, panawagan natin yan. Dito to sa part Tannery to, di ba, Nay? Tannery Panginay, AMV Subdivision. Ano pa? Opo. Thank you po, God bless po. Ayun o. So, talagang saan ka man lumingon, kaliwat kanan, sarap sa likod, may tubig. Tumingala ka na lang, may resibo naman ulan. Grabe talaga yung tubig dito sa AMB Subdivision Tannery. Kasi dating tannery daw pala ito, and then it was converted into subdivision. Ayan. Ito yung Balagtas Montessori School. Ayan. So, ang lalim talaga ng tubig dito. Just for me to catch up with my car activity today. Ayan, kailangan ko pumunta rito.
mapansin nyo yung lakas ng ulan ngayon habang nagre-record ako. Sabi nga, sanay ng mga Pilipino, especially yung mga Bulakenyo sa ganitong senaryo. Subalit, marami pa tayong pwedeng gawin. Even yung mga simpleng mamamayan, if we initiate in our small way, small act of kindness and concern to the environment, so we could hit up the attention of the leaders. To the leaders, I think, supportin po natin yung mga residente. Kasi, way of leveling the roads, lagi natin siyang itinataas, naiiwan yung mga residente, kawawa yung kabayan nila kasi sila yung lalong lumulubog sa tubig. Considering na we are transforming from industrial area to highly industrialized area in the next 5 years, I think, kasing lakas ng ragasan ng ulan ngayon sa bubong nitong aming bahay, ganun din sana yung lakas ng ating pagtulong sa ating mamamayan. Kawawa po kasi yung mga residente. Ang kalsada, dinadaanan lang yan. Nobody stays in the road. They stay in their own homes. In a floating area. Sana nga floating area na lang. Para at least yung water nasa ilalim. But the water is misplaced and displaced into their respective residences. Ayun. Ito po ay panawagan lang kasi tunay na kawawa yung mga tao. Hindi po pwedeng we used to it na lang ang lagi nating maririnig. We should find ways to eliminate floodings in the most effective way. Shout out sa mga motorista na patuloy na dumadaan at palaging dumadaan sa area na to. Naway sama-sama tayo sa panalangin na malutas na ang ganitong suliranin sa ating lansangan at dahil sa ating mga kabahayan. However, an effective prayer requires an effective action. So, wake up everyone. Let us all be concerned to the environment and to the future. Yun lamang, and God bless. Keep safe.